Ang simoy ng malamig na hangin mula sa air conditioning ay halos hindi naibsan ang pamamawis sa ni Liwayway Santos. Nakatayo siya sa gilid ng isang malawak na sara sa penthouse ni Makisig Alcantara. Isang espasyong tila sinakop ang buong tuktok ng gusali sa puso ng Makati. Ang bawat sulok ay kumikinang sa ilaw ng chandelier at sining na nagkakahalaga ng milyon. Ang bagong uniforme niyang putit itim, maluwag pa para sa kanya at may amoy pa ng tela, ay lalo lang nagpatingkad sa pakiramdam niya na siya ay dayo sa mundong ito. Narito siya, si Liwayway, 21 taong gulang, sariwa, mula sa Batangas, may dalang pangarap na maitamid sa hirap ng kanyang pamilya. Ito ang kanyang unang gabi bilang katulong, at ang karangyaan sa kanyang paligid ay nakakatulala. Ang musika, malakas at may kakaibang ritmo, ay bumubulong sa kanyang tainga. Ang bawat salita ng mga uusap na hindi niya maintindihan ay nagmistulang bulungan ng mga diwata. Ang mga flash ng kamera, mula sa kung saan, ay nagpapakislap sa mga kristal na baso at mga alahas na suot ng mga bisita. Nakakasilaw. Nakakagulantang. Ang tracerang kanyang hawak, may lamang isang baso ng pinong kristal na puno ng pulang alak, isang cabernet saurinon na ayon kay Ate Elena ay mas mahal pa sa isang buwan mong sahod, ay halos hindi niya na mahawakan ng matino. Ang mga daliri niya ay nanginginig sa pagitan ng takot na magkamali at pagnanais na maging perpekto. Iba ang buhay sa Batangas, kung saan ang pinakamalaking pagdiriwang ay ang piyesta ng patron, hindi ang ganitong kaeleganting pagtitipon. Liway, ihatid mo ito kay Sir Makisig, utos ni Ate Elena, ang matagal ng mayordoma, na may buhok na nakapusod ng mahigpit at tinging matalas, mulit may kabaitan sa likod ng mga mata. Nasa kabilang dulo, kausap ang searching. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Buong ingat na lumakad, si Liwayway. Ang bawat hakbang ay parang paglalakad sa isang minahan, bawat kisap ng mata ay naghahanap ng anuman na makakabangga niya. Malalaking bato sa sahig na kumikinang, makakapal na alpombra na nagpapabigat sa kanyang mga paa. Ang mga bisita ay nagkakagulo sa kanilang mga kwentuhan, halakhakan at palitan ng mga ideya sa negosyo na tila mga pispisan. Natanaw niya si Makisig Alcantara. Nakatalikod ito sa kanya, nakasuot ng napakaputing bestida na tila bagong laba at plansya. Ang kanyang tindig ay matikas, balikat na malapad, at ang buhok na maikli ay halatang gupit ng isang propesyonal. May kinakausap itong isang lalaking insik na may biguting maikli. Habang papalapit siya, lalong bumilis ang tibok ng puso ni Liwayway. Ito ang taong nagbigay sa kanya ng trabaho. Ang may-ari ng lahat ng karangyaan na ito, ang pag-asa ng kanyang pamilya. Isang bisita ang biglang humarang sa kanyang dadaanan, nagmamadaling dumaan sa pagitan niya at ng isang padel. Sa pagtiwas, bahagyang naapakan ni Liwayway ang gilid ng alpombra. Maliit na apak, subalit sapat para mawalan siya ng balanse. Ang oras ay tila humindo. Isang matalim na tunog, klang. Ang dumagundong sa gitna ng nakakamining bulong at tugtog. Ang baso ng alak ay lumagpak, sumabog sa pinong tipak ng kristal sa sahig. At bago pa man niya maintindihan ang lahat, isang malalim, pulang marka, ang mabilis na lumaganap sa likod ng napakaputing bestida ni Makisig. Pulad ng isang sugat na bumubuka, ang kulay ng alak ay humakbang, lumalaki, sumisiksik sa tela. Isang nagpipigil na hininga ang kumawala kay Liwayway. Ang kanyang bibig
ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Ilaba, ang lahat ng oxygen sa silid ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Nakatitig sa pulang mansa na parang sariling dugo niya ang kumalat doon. Dahan, parang sa isang pelikula na pinatakbo ng mabagal, lumiko si Makisig. Ang kanyang mukha, na kanina ay nakangiti sa kanyang kausap, ay ngayon ay nanlalamig at walang emosyon. Ang kanyang tingin ay unang dumapo sa pulang bahid, sa kanyang likod, sa kanyang balikat, pagkatapos ay bumaba sa sahig, kung saan nakakalat ang mga basag na kristal at bahid ng alak. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay bumaling kay Liwayway. Ang tinging iyon. Hindi ito galit na umuugong o sigaw ng pagkadismaya. Ito ay isang malamig, matalinlasulip na tila kumikilatis sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang mga mata ni Makisig ay parang yelo, walang bahid ng pag-unawa, tanging pagkadismaya at pagkasira ng kayusan. Ang kanyang mga kilay ay bahagyang nakataas, isang senyales ng pagkabagot at kawalang pasensya. Pakiramdam ni Liwayway, biglang lumubog ang kanyang mundo. Parang pinagbagsakan siya ng langit at lupa. Ang lahat ng pag-asa, lahat ng pangarap na dala niya mula sa Batangas, ay tila naglaho kasama ng pagsabog ng baso. Isang init ang umakyat sa kanyang mukha, na mula siya sa matinding kahihiyan. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib, na parang gusto nitong kumawala. Gusto niyang sumigaw, umiyak, tumakbo palayo, pero wala siyang magawa kundi ang tumayo roon. Tulala, na parang isang estatwa ng kahihiyan. Paumanhin po, sir. Patawad po, nauutal si Liwayway. Ang mga salita ay hirap na hirap lumabas sa kanyang namamanhid na lalamunan. Ang kanyang Tagalog, na kanina ay pinagpraktisan niya ng husto, ay ngayon ay nagbistulang pagbulong na lang. Hindi ko po sinasadya. Bago pa man siya makapagbigay ng higit pang paliwanag, isang braso ang humilas sa kanya palayo. Si Ate Elena. Ang matandang mayordoma, na kanina ay abala sa pagsasaayos ang mga plato sa kabilang dulo, ay mabilis na nakalapit. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahagyang awas sa kanyang mga mata. Wala pong problema, Sir Makisig. Malumanay, ngunit may awtoridad na sabi ni Ate Elena, habang hinahatak si Liwayway palayo sa gitna ng gulo. Ako na po ang bahala nito. Pakalinisin ko po agad. Ang tingin ni Makisig ay nanatili sa kanila ng ilang sandali, bago pa man ito bumalik sa kanyang kausap na si Mr. Shen. Ang isang kamay niya ay dahang hinaplos ang nabasagang alak sa kanyang likod. Isang maliit na kunot ang lumitaw sa kanyang noo. Hindi siya nagsalita, hindi nagalit, ngunit ang kanyang katahimikan ay mas nakakapanindig, balahibo kaysa anumang sigaw. Hinila ni Ate Elena si Liwayway patungo sa isang sulok, malayo, sa paningin ng mga bisita. Liwayway, ano ba naman ang nangyari sa iyo? Pulong ni Ate Elena, hindi galit, kundi may pag-aalala. Ayos lang yan. Magpalit na muna si Sir Makisig. Ngunit para kay Liwayway, hindi ayos ang lahat. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina, ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang pulang man sa puting bestida ni Makisig ay nakaukit na sa kanyang isip. Parang isang markan ng kanyang kapalpakan, isang paalala ng kanyang pagiging hamak sa mundong ito. Ito ang kanyang unang gabi, at ito ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa niya. Sigurado siya, ito na ang katapusan. Pabalik siya sa Batangas, bit-bit ng kahihiyan, at ang kanyang pamilya ay muling mananatili sa kahirapan. Ang trabaho na ito ang pag-asa nila, ang tulay sa mas magandang buhay,
at sinira niya iyon. Habang nagmamadaling lumabas si Makisig sa silid, sinundan siya ng tingin ni Liwayway. Ang kanyang tindig ay matikas pa rin, ngunit may bahagyang pagkadismaya ang pumalit sa dating kalmadong aura. Wala siyang narinig na galit mula kay Makisig, ngunit ang katotohanang hindi siya sinigawan ay hindi nagpagaan sa kanyang damdamin. Sa halip, lalo lamang siyang nangamba. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang pag-aalipos ka. Hindi nagtagal, bumalik si Makisig, nakasuot na ng bagong bestida, kulay asul na madilim, mas eleganteng tingnan, ngunit ang kunot sa kanyang noo ay naroon pa rin. Nilapitan niya si Ate Elena, nakasalukuyang nagpapalinis sa mga basag na kristal. Ate Elena, malamig na utos ni Makisig. Halos hindi niya man lang tiningnan si Liwayway na nakatayo malapit. Siguraduhin mong hindi na mauulit ang ganitong kapalpakan. Ayusin mo ang schedule, ang mga bago. Opo, Sir Makisig. Tugon ni Ate Elena, walang tanong. At doon na nagtapos ang lahat. Hindi siya sinibak. Hindi siya pinagalitan. Walang parusa. Ngunit ang bigat sa dibdib ni Liwayway ay nanatili. Ang sandaling iyon ng pulang alak ay nagpinta hindi lamang ng mansa sa bestida ni Makisig, kundi pati na rin sa kanyang puso. Ito ang simula ng kanyang buhay sa Manila, at ito ay isang simula na pininturahan ng isang malalim na kulay pula ng kahihiyan at takot. Ang Makisig Alcantara na yon, mayaman, makapangyarihan, at tila walang puso, ay ang kanyang amo. At siya, si Liwayway Santos, ang hamak na katulong, ay nasa kanyang awa. Ang ihit ng kahihiyan ay nanatili sa pisngi ni Liwayway. Kahit pa lumipas na ang ilang oras mula nang mangyari ang insidente sa alak. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama sa maliit na silid ng mga katulong. Hindi pa rin niya lubos maintindihan kung paano hindi siya agad naalis sa trabaho. Ang pangungusap ni Ate Elena. Ayos lang yan, Liway, ay parang hanin lamang sa kanyang pandinig. Sa kanyang isip, hindi ito ayos. Ang pulang mansa sa puting bestida ni Sir Makisig ay isang sugat sa kanyang karangalan. Isang patunay ng kanyang kapalpakan sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang lalakaran. Trabaho ko to, Liwayway. Para sa pamilya mo sa Batangas, bulong niya sa sarili, habang mahigpit na nakahawak sa lumang rosaryo na bigay ng kanyang ina. Ang asa ng kanyang ina at mga kapatid ay nakasandal sa bawat sentimong kikitain niya dito. Hindi niya kayang biguin sila. Kung kinailangan niyang maging perpekto, gagawin niya. Kung kailangan niyang doblehin ang trabaho, hindi siya aangal. Kinabukasan, at sa mga sumunod pang mga araw, sinimulan ni Liwayway ang kanyang misyon ng pagtubos. Wala na ang Liwayway na kinabahan at laging nagkakamali. Pinalitan ito ng isang Liwayway na may apoy sa mga mata, naglalayong maging invisible, ngunit indispensable. Si Ate Elena, nang matagal nang sanay sa mga baguhang nawawalan ng asa, ay nagulat sa bilis ng kanyang pagkatuto. Mula sa aayos ng mga kama na tila hotel, grade, sa pagdilis ng mga salamin na tila wala na itong salamin, hanggang sa pagpakinis ng mga pilak na kubyertos na tila ginto, si Liwayway ay nagtatrabaho ng walang reklamo. Nalaman niyang ang bawat muebles ay may sariling kwento. Ang bawat disenyo ay may layunin. Pinag-aralan niya ang bawat sulok ng mansyon, bawat ugali ng mga tauhan, at higit sa lahat, ang mga tahimik na kagustuhan ni Sir Makisig. Madalas siyang gumising bago sumikat ang araw upang siguraduhin
na ang kape ni Sir Makisig ay nakahanda sa tamang temperatura. Ang kanyang mga papeles ay nakahanay ng perpekto sa lamesa. At ang penthouse ay may sariwang amoy ng sambagitan na lihim niyang inilalagay sa das sa kanyang tanggapan. Nagtatago siya sa gilid, nagmamasid sa kilo si Makisig habang umiinom ito ng kape upang maintindihan ang kanyang mga gawi, ang kanyang mga kailangan. Minsan, nakikita niya ang pagod sa mga mata nito, ang mababaw na kunot sa noo, na tila ba may mabigat na iniisip, at lihim si Liwayway na nagtataka. Ang isang taong mayroong lahat ng ito, mayroon pa ring mga problema. Ang mga araw ay naging linggo, at ang katahimikan ni Liwayway ay naging bahagi na ng ingay ng malaking bahay. Hindi na siya halos napapansin, ngunit ang kanyang trabaho ay naroon, malinis, maayos, at walang kapintasan. Si Makisig Alcantara, isang taong sanay sa pagpapalakad ng mga malalaking negosyo at pagharap sa mga matitinding pulong, ay abala sa sarili niyang mundo. Ang kanyang isip ay laging nakatuon sa mga numero, sa mga deal, sa pagpapanatili ng legacy ng Alcantara. Ngunit dahan, sa mga hindi inaasahang pagkakataon, nagsimula siyang mapansin ang pagbabago sa kanyang paligid. Ang kanyang penthouse, na noon ay may bahagyang kalat ng papeles at minsan ay may bahid ng pagmamadali, ay ngayon ay laging impekable. Ang kanyang mga damit ay laging nakahanda, nang walang kuskos, balungos. May kakaibang sariwang amoy sa hangin sa umaga. Sa simula, inakala niyang si Ate Elena ang may kagagawan. Ngunit nang makita niya si Liwayway, na halos hindi na lumalabas sa silid, aklatan, abala sa paglinis ng mga lumang libro na bihira namang basahin, may kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi ito ang babaeng nakahandusay at namumula sa kahihiyan noong gabing bumulagta ang alak. Isang hapon, habang nagmamadali si Makisig palabas ng kanyang opisina sa penthouse, naririnig niya ang boses ng kanyang ama, si Don Ramon. Hindi ito isang ordinaryong tawag. Ang tinig ni Don Ramon, na karaniwan, ay may awtoridad, at kalmado, ay puno ng pagkadismaya. Kailan mo ba aayusin ang mga papeles para sa Marikina property? At ano na naman ang balita tungkol sa kasunduan mo sa mga De La Vega? Hindi ka na bumabata, Makisig. Ang pamilya natin, ang legacy, ang mga salita ay tumatago sa manipis na dingding ng opisina ni Makisig, at dahil sa kanyang bilis, bahagyang nakabukas ang pinto. Si Liwayway, na abala sa paglilinis ng mga bintana sa pasilyo, ay narinig ang lahat. Nakita niya ang likod ni Makisig, nakaupo sa kanyang upuan, ang kanyang mga balikat ay tila may 200,000 bigat. Ang kanyang ulo ay nakayuko, ang isang kamay ay humahaplos sa kanyang sentido. Ang kanyang boses ay mahina, halos hindi marinig. Ama, pinaghirapan ko na po ang lahat. Pero hindi po basta ang amihan. Hindi na intindihan ni Liwayway ang buong usapan, lalo na ang pangalan na amihan, ngunit sapat na yan upang makita niya ang isang bahagi ng Makisig na hindi niya nakita noong gabing bumulagta ang baso. Ang Makisig na iyon ay hindi lamang isang matigas na amo. Isa siyang anak, isang taong may pinapasan, isang tao na, sa kabila ng lahat ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, ay tila iisa. Ang kunot sa noon ni Makisig ay hindi lang dahil sa inis, marahil ito ay dahil sa pagod. Kahit mayaman pala, may problema rin. Bulong ni Liwayway sa sarili, habang ipinagpatuloy ang paglilinis. Ngunit sa pagkakataong iyon, may bahagyang kurot na ng pag-unawa sa kanyang puso. Ilang araw matapos ang insidenteng iyon, habang naglilinis si Liwayway sa sala, napansin niya ang isang kakaibang bagay na kumikinang sa ilalim ng sofa. Isang lumang pulseras na pilak, may kakaibang disenyo,
Tila ba simbolo ng isang angkan. May nakaukit dito na mga inisyal, at may bahid na ng kalawang. Mukha itong mahalaga, hindi lang sa presyo, kundi sa sentimental na halaga. Walang pag-aatubili, dinala ni Liwayway ang pulseras kay Ate Elena. Ate, nakita ko po ito sa ilalim ng sofa. Parang kay Sir, Makisig po. Tiningnan ni Ate Elena ang pulseras at may bahagyang pagtataka sa kanyang mga mata. Nako, matagal na yan. Akala ko, nawawala na. Ito ang pulseras na bigay ng lola ni Sir Makisig sa kanya bago pumanaw. Mahalaga to sa kanya. Kaya pala, hindi lang ito basta alahas. Nang gabing yon, matapos ang hapunan, habang abala si Makisig sa pagtingin sa mga papeles, sa dining table, lumapit si Liwayway, hawak ang pulseras. Hindi niya maintindihan kung bakit niya gustong personal na ibigay ito. Marahil ay upang patunayan sa sarili niya na isa siyang mapagkakatiwan. Sir Makisig, malumanay na sabi ni Liwayway, halos hindi marinig. Tumingala si Makisig mula sa kanyang mga papeles. Ang kanyang tingin ay nakakapanindig. Balahibo. Nakita ko po ito sa sala, sabi ni Liwayway, inabot ang pulseras. Parang sa inyo po. Kinuha ni Makisig ang pulseras. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahadla. May kakaibang emosyon ang sumilay sa kanyang mukha, sorpresa, at isang bahagyang ngiti na agad nawala. Hinaplos niya ang pilak, tinitigan ang mga inisyal. Maraming salamat, sabi niya, at sa pagkakataong ito, hindi ito formal na pasasalangat. Ang kanyang boses ay mas nalumanay, at sa loob ng isang saglit, ang kanyang tingin ay bumalik kay Liwayway, hindi na malamig, kundi may bahid ng pagkilala at pagpapahalaga. Napansin ko ang iyong tiyaga. Hindi na kailangan pa itong ibalik sa akin. Maaari mo namang itago. Kung gusto mo, ay, hindi po sir. Hindi po ako sanay sa ganyan. Sagot ni Liwayway, na mula ng bahagya sa sinabi ni Makisig. Sa inyo po iyan. Ipidnang, ngumiti si Makisig, isang pagngiti na halos hindi makita. Ngunit sapat, para maramdaman ni Liwayway ang pagbabago sa kanyang aura. Sige, maraming salamat. Ang sandaling iyon ay maliit. Halos hindi mahalaga. Ngunit para kay Liwayway, isa itong tagumpay. Isa itong maliit na hakbang upang burahin ang marka ng alak na tila ba nakatatak na sa kanyang buong pagkatao. Isang linggo, pagkatapos nito, isang tawag mula sa batang nasang dumating. Ang boses ng kanyang ina, puno ng sigla at pagmamalaki, ay nagpagaan sa kanyang puso. Liway, anak, salamat sa pinadala mong pera. Nakabili kami ng bagong bubong. Hindi na kami mababasa kapag umuulan. Saka yung gawat para kay Lolo. Nakabili na rin kani. Ang galing mo, anak. Ipinagmamalaki ka namin dito. Ang bawat salita ay parang musika sa tenga ni Liwayway. Ang pagod niya, ang takot niya, ang kahihiyan niya lahat ay nawala na parang bula. Ito ang dahilan kung bakit siya narito. Ito ang kanyang pangarap na nagiging katotohanan. Ang simpleng ligaya ng kanyang pamilya ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Pagkababa ng telepono, tiningnan ni Liwayway ang malaking mansyon. Ang mga ilaw nito ay kumikinang sa gabi. Hindi pa rin ito ang kanyang mundo, at ang distansya sa pagitan ng Batangas at Makati ay tila lalong lumalaki. Ngunit sa loob ng kanyang puso, alam niya na habang may asa at pagmamahal mula sa kanyang pamilya, at habang mayroon siyang kakayahang magtrabaho ng tapat at masikap, may puwang siya sa mundong ito.
kahit sa gitna ng dalawang magkaibang mundo. Ang marka ng alak ay nanatili pa rin sa kanyang alaala, ngunit ngayon, kasama na rin ang liwanag ng tiwala at pag-asa. At sa tahimik na sulok ng kanyang isip, nagsimulang magtanong si Liwayway, sino ba talaga si Makisig Alcantara sa likod ng lahat ng karanyaan at lamig? Sino ang taong mayroong pulseras na kasing tanda ng isang lumang kwento at may mga matang nagtatago ng pagod? Ang mga bituin sa kalanitan ng Makati ay kumikinang na parang mga butil ng diamante. Ngunit sa loob ng penthouse ni Makisig Alcantara, ang katahimikan ay tila mas makapal pa sa pinakamadilim na gabi. Nagbabantay si Liwayway, ang tanging ilaw ay mula sa bintana na nagpapasilip sa pulso ng syudad. Mahigit hating gabi na at wala pa rin si Sir Makisig. Ang bawat tik-tak ng orasan ay tila pumapatak sa kanyang dibdib, hindi dahil sa pagkabalisa, kundi sa isang tahimik na pag-aasam na matapos na ang araw para makapagpahinga. Ngunit may parte sa kanya, ang tila naghihintay ng hindi niya maintindihan. Narinig niya ang mahinang tunog ng susi na pumihit sa lock ng pinto. Pumangon siya mula sa sofa sa sala. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa dilin. Pumasok si Makisig. Ang kanyang hakbang ay hindi kasing ayos ng dati. Ang kanyang buhok ay bahagyang gusot. Ang kanyang necktie ay nakaluwag. At ang amoy ng alak ay bahagyang sumama sa halimuyak ng mamahaling kolon. Ang kanyang mga mata, na karaniwang matatalin, ay tila naliliwanagan lamang ng isang malabong ulap. Sir Makisig. Mahinang tanong ni Liwayway, lumapit. Nagulat si Makisig sa kanyang presensya. Napagpikit siya ng bahagya. Tila nagtatangkang iproseso ang nakikita. Liwayway. Pulong niya. Ang kanyang boses ay malalim at bahagyang paos. Napatigil siya, ila naghahanap ng balans. Bakit? Gising ka pa. Naghihintay po sa inyo. Sir, sagot ni Liwayway, walang bahid ng pagrereklamo. Agad niyang nakita ang bahid ng pagod. Hindi lang sa pisikal kundi pati sa emosyonal, sa kanyang muka. Kung sa dilim lang makikita ang tunay na mukha ng tao, ang Makisig na ito ay malayo sa Makisig na nakaharap sa mga pulong at kamera. Isang buntong, hininga ang lumabas sa bibig ni Makisig. Pumakbang siya, ngunit tila nagkulang sa lakas ang kanyang mga tuhod. Nanginig ang kanyang mga balikat. Walang aatubili. Inalalaya ni Liwayway ang kanyang braso. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Makisig at ang bigat ng kanyang pagpasan sa kanyang balika. Ang bigat pala, ang tanging lumabas sa isip ni Liwayway. Hindi lang ang pisikal na bigat, kundi ang tila bigat ng mundo na dala ni Makisig. Habang inaalalayan niya si Makisig patungo sa elevator, narinig ni Liwayway ang mga salita nito na hindi sinasadya. Tila mga bulong mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nakakapagod, Liwayway. Nakakapagod ang lahat. Ang ama, ang mga desisyon, ang pamilya. Lahat ng ito, para saan ba? Para sa isang pangalan. Sa isang legacy na hindi mo naman talaga gusto. Gusto ko lang huminga. Hindi gaanong naintindihan ni Liwayway ang bawat salita. Ngunit ang bigat ng emosyon ay naramdaman niya. Ang kanyang dinig ay puno ng hinanakit, ng pagkabigo, at ng malalim na kalungkutan. Ang Makisig na yun ay hindi ang hari ng kanyang imperyo. Siya ay isang binata na napapagod, naghahanap ng kahit konting kapayapaan. Nakarating sila sa kanyang silid. Mahirap alalayan si Makisig, ngunit buong tiyaga itong ginawa ni Liwayway. Inihiga niya si Makisig sa kama, inayos ang unan, at inalis ang sapatos nito. Ang puso ni Liwayway ay nakaramdam ng kakaibang kurot.
Ang lalaking ito, na mayroong lahat, ay napakababaw pala ng kaganapan. Nang makatulog si Makisig, hindi agad umalis si Liwayway. Tinitigan niya ang mukha ng binata sa dilin. Ang kunot sa noo ay naroon pa rin kahit sa pagtulog. May bakas ng aalala ng isang labanan na hindi pa tapos. Bumaba si Liwayway sa kusina. Naghanda ng salabat, mainit na luya na may kaunting kalamansi at pulot. Ang laging inihahanda ng kanyang ina sa Batangas kapag mayroong lasing o may karamdaman. Naglagay din siya ng malamig na bimpo at gamot para sa sakit ng ulo sa taray. Dinala niya ito pabalik sa silid ni Makisig. Maingat niyang inilagay ang malamig na bimpo sa noo ng binata. Pahagyang gumalaw si Makisig, ngunit hindi nagising. Naupo si Liwayway sa isang upuan sa tabi ng kama. Nagbabantay, tila isang anghel na tagapag-alaga. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagkakaiba nila sa estado, ang lahat ng kahihiyan na naramdaman niya noon ay tila nawala. Nakita lang niya ang isang taong nangangailangan ng pagkalinga. Inaumagahan, nang sumikat ang araw, naroon pa rin si Liwayway. Narinig niyang gumalaw si Makisi. Nagising ito. Ang mga mata ay mabigat at may sakit pa rin sa ulo. Liwayway? Malabong tanong niya. Nakaamoy siya ng luya. Magandang umaga po, sir. Mahinang bati ni Liwayway. Inaabot ang salabat at ang gamot. Inihanda ko po para sa inyo. Para po sa sakit ng ulo. Kinuha ni Makisig ang baso at inumin ang luya. Naramdaman niyang gumagaan ang kanyang pakiramdam. Salamat. Pulong niya, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Liwayway. May kakaibang bagay na sumagi sa kanyang isip, tila mga bahagi ng isang panaginip na hindi niya maalala ng buo. May, sinabi ba ako kagabi? Alinlangan si Liwayway. Wala naman po, sir. Basta po, pagod lang po kayo. Hindi niya kayang ilabas ang mga personal na hinaing ni Makisig. Ito ay pribado at kailangan niyang igalang iyon. Tilitigan siya ni Makisig ng matagal, tila sinusuri ang kanyang pagkatao. May kakaibang pagtataka sa kanyang mga mata, ngunit may kasama ng bahid ng pagpapahalaga. Salamat, Liwayway, sabi niya muli, mas malinaw na ngayon. Ang kanyang boses ay mas malumanay. Salamat sa pag-aalaga. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Liwayway ang bahagyang pagbabago kay Makisig. Hindi pa rin ito palakido, ngunit ang kanyang mga tingin ay hindi na kasing lamig ng dati. Mayroon ng pagkilala, isang tahimik na unawa na lumalaganap sa pagitan nila. Isang hapon, habang naglilihi si Liwayway sa silid, aklatan, natagpuan siya ni Makisig na nakaupo sa isang sulok, awak ang isang makapal na libro sa Ingles. Hindi ito mga libro ng pantasya o nobela, kundi isang libro tungkol sa world history. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat salita, tila sumasagap ng bawat kaalaman. Nagbabasa ka pala? Tanong ni Makisig, na ikinagulat ni Liwayway. Mabilis niyang isinara ang libro, nahihiya. Ay, opo sir. Wala naman po akong ginagawa kaya nagbabasa po ako, mahinang sagot ni Liwayway. Yumuko. Anong binabasa mo? Lumapit si Makisig. Kinuha niya ang libro at binasa ang pamagat. History. Gusto mo ang history? Opo, sir. Gusto ko po talagang matuto, sabi ni Liwayway. Gusto ko pong maging guro balang araw.
para po matulungan ko rin ang iba. Tiningnan siya ni Makisid. Puro. Kaya pala ang galing mong magbasa ng Ingles. Pahagyang mumiti si Liwayway, ang kanyang mga mata ay naniningning sa pag-asam. Nagsisikap po ako. Dati po pangarap ko talagang magkolehiyo, maging guro, pero hindi na po kaya ng pamilya. Kaya po dito, nagbabasa na lang ako sa mga libreng oras ko. Ang mga salita ni Liwayway ay hindi naglalaman ng pagrereklamo, kundi ng isang tahimik na pagtanglap at pagpupursige. Nakita ni Makisig ang ningning sa mga mata ni Liwayway, ang tunay na pagnanasa sa kaalaman. Hindi ito pagnanasa sa tara o kapangyarihan, kundi sa isang bagay na mas malalim, mas makabuluhan. Kaya pala, may pangarap ka pala bukod sa pagtulong sa pamilya mo. Bulong ni Makisig na parang sa sarili niya lang sinasabi. Bakit hindi mo ituloy? Hindi ko po alam, sir. Wala po akong sapat na pera, sagot ni Liwayway. Ang kanyang ngiti ay bahagyang nawala. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Makisig. May mga online courses, Liwayway, o kaya mga libro sa library. Hindi mo kailangan ng malaking pera para lang matuto. Nagulat si Liwayway. Hindi niya inaasahan ang ganoong sagot mula kay Makisig. To. Ang ibig kong sabihin, pagpapatuloy ni Makisig, tila nag-iisip. Kung gusto mong matuto, at kung seryoso ka, may paraan. Maraming libreng resources, yayon. Kung gusto mo, tutulungan kitang maghanap ng mga magagandang libro o mga website para sa mga online courses. Hindi ka naman siguro ganoon kabisado sa paghahanap, di ba? Ang mga mata ni Liwayway ay lumaki sa pagtataka at kadalakan. Talaga po, sir. Tutulungan niyo po ako. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Makisig. Hindi ito ang tipid na ngiti na ibinigay niya nang ibalik ang pulseras. Ito ay isang ngiti na mayroong kakaibang init, isang ngiti na tila nagpapakita ng tunay na Makisig sa likod ng lahat ng kanyang baluti. Kung gusto mo, sa halip na magbasa ka lang dito sa mga lumang libro, bakit hindi mo gamitin ang oras mo para sa pangarap mo? Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila nagaho. Hindi na lamang sila amo at katulong. Sa mga mata ni Makisig, nakita ni Liwayway ang pagkilala, ang paghanga, at higit sa lahat, ang isang bahagi ng pag-asa. At sa mga mata ni Liwayway, nakita ni Makisig ang isang determinadong kaluluwa na hindi kayang pigilan ng kahit anong hadlang, isang kaluluwa na karapat, dapat suportahan. Ang marka ng alak ay nanatili pa rin sa alaala ni Liwayway. Ngunit ngayon, mayroon ng ibang marka na sumasama dito, isang marka ng pag-asa ng pag-unawa, at ng isang posibleng simula. Ang penthouse ay hindi na lamang isang malaking bahay na may mga lihin. Ito ay naging isang silid, aralan, isang lugar kung saan ang mga pangarap ay maaaring magkaroon ng pakpak at kung saan ang dalawang magkaibang mundo ay unti-unting nagtatagpo. Ang mga maliliit na spark na yon ay nagsisimulang lumiwanag, hindi sa ningning ng diamante, kundi sa liwanag ng isang bagong pag-asa. Ang penthouse ni Makisig ay tila nagbago ng bahagya, simula ng gabing iyon. Hindi na ito kasing lamig. Mayroong kakaibang init na nagmumula sa mga maliliit na interaksyon sa pagitan ni Liwayway at Makisig. Ang pag-aalok ni Makisig na tulungan si Liwayway sa paghahanap ng mga babasahin at online courses ay naging isang bukas na pinto sa kanilang mga mundo. Tuwing gabi, matapos ang kanyang mga gawain,
Madalas matagpuan ni Liwayway si Sir Makisig sa kanyang opisina. At doon, tahimik silang nagbabahagi ng mga kaalaman. Ipinakita ni Makisig kay Liwayway kung paano maghanap sa internet para sa mga libreng online courses, ang open source materials, at mga digital library. Kahit na malalim mang gabi, ang silid ay napupuno ng tahimik na pag-aaral. Ang mga tanong ni Liwayway na puno ng pagkasabik at ng matiyagang pagpapaliwanag ni Makisig. Minsan, makikita si Liwayway na naglilista ng mga mahahalagang puntos sa kanyang maliit na notebook. Ang kanyang mukha ay maliwanag sa determinasyon. Sa mga sandaling iyon, ang mga pader ng penthouse ay tila lumiliit at ang malawak na agwat sa pagitan ang kanilang mga mundo ay pansamantalang naglalaho. Ngunit, ang ganitong klasing paglapit ay hindi naman lingid sa kaalaman ng iba pang mga mata sa loob ng mansyon. Si Ate Elena, na may matatalas na mata sa lahat ang kaganapan sa bahay, ay madalas nakakakita ng mga eksenang ito. Napansin niya ang pagbabago sa mukha ni Sir Makisig tuwing kausap si Liwayway. Hindi na kasing seryoso. Mayroong kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Napansin din niya ang labis na pagkabahala ni Liwayway tuwing umalis si Makisig sa bahay. At ang pagmamadali nitong buksan ng pinto tuwing umuwi ang binata. Ang mga kasambahay na mayroong sariling sistema ng pagmamasid at pagbabahagi ng balita ay nagsimulang magbulon. Hindi direkta ang mga salita, ngunit ang mga sulyap, ang mga pigil na ngiti, at ang mga palihim na pagtango ay sapat na upang ipahiwatig na mayroon silang napapansin. Hindi naman dati ganyan si Sir Makisig, bulong ng isang katulong sa kusina, habang nababalat ng patatas. O nga, simula nang dumating si Liwayway, tila mas may kulay ang mansyon, sagot ng isa pa, na may bahid ng pagtataka. Kinabahan si Ate Elena sa mga bulungan na ito. Alam niya ang mga patakaran ng pamilya Alcantara, lalo na ang pagpapahalaga sa reputasyon. Mahal niya si Liwayway at ayaw niyang magkaroon ito ng anumang gulo. Pinayuhan niya si Liwayway na mag-ingat, ngunit hindi niya rin mapigilan ang mga pangyayari. Sa mga bihirang araw na walang masyadong ginagawa, si Makisig, o sa mga araw na kailangan niyang umalis, para sa mga personal na lakad, isinasama niya si Liwayway. Ang una nilang lakad ay sa isang malaking bookstore sa Makati. Hindi na suot ni Liwayway ang kanyang uniforme, kundi isang simpleng shirt at maong na hiniram mula sa Ate Elena. Habang naglalakad sila sa gitna ng milyong libro, tila naglaho ang kanilang mga posisyon sa liklan. Ipinakita ni Makisig kay Liwayway ang iba't ibang kategorya ng libro, tinuro ang mga klasikong nobela at mga aklat pang kasaysayan na sa tingin niya ay makakatwa. Ang bawat pahina na binubuklat ni Liwayway ay nagdadala ng bagong pag-asa sa kanyang mga mata. Ang pagkabighani ni Liwayway sa mga libro ay nagpagaan sa pakiramdam ni Makisig. Nakita niya ang isang bahagi ng kanyang sarili sa kanya, ang pagnanais na matuto at umunlad. Hindi ko akalain na ganito pala karami ang libro. Sir, sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Marami pang mas marami sa mga public library, Liwayway. Kung gusto mo, dadalhin kita roon sa susunod. Sagot ni Makisig, ang kanyang ngiti ay mas malawak kaysa dati. Sa mga sandaling iyon, ang mundo nila ay napakaliit lang. Ang penthouse, ang mga responsibilidad, ang mga bulungan, lahat ay nawawala. At ang natira lamang ay ang dalawang individual na nagbabahagi ng parehong pagkasabik sa kaalaman. Ngunit ang katahimikan na ito ay hindi nagtagal. Isang hapon habang aaral si Liwayway sa kanyang maliit na sulok at si Makisig ay nasa opisina. Nagkaroon ng biglaang pagdating sa mansyon.
Isang vintage na Rolls Royce ang pumasok sa driveway, at mula rito ay bumaba ang isang matangkad, balingkinitan na matandang lalaki na mayroong matatalim na mata at isang autoritatibong aura. Si Don Ramon Alcantara, ang lolo ni Makisid. Si Don Ramon ay isang ikon ng lumang panahon, isang mapanindigan, konserbatibo, at may malalim na pagpapahalaga sa karangalan at tradisyon ng kanilang pamilya. Ang kanyang presensya ay tila nagpalamig sa buong mansyon. Agad na sumalubong si Ate Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng paggalang at kaunting kaba. Sumunod si Liwayway, ngunit nanatili siya sa likuran. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. Makisid, ang malakas na boses si Don Ramon ay umalingaw sa sala. Mabilis na bumaba si Makisid. Ang kanyang mukha ay seryoso. Lolo, hindi ko po inasahan ang pagdalaw ninyo. Kailangan tayong mag-usap. Apo. Marami akong naririnig at mayroon akong kailangan mong matutunan, sabi ni Don Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanunuri sa paligid. Ang kanyang tingin ay bahagyang tumigil kay Liwayway na nakatayo malapit sa hagdanan. Mayroong isang bahid ng pagtataka at pagkatapos ay pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi nagtagal, isang magandang babae ang pumasok sa mansyon kasama si Don Ramon. Siya si Amihan de la Vega, ang anak ng isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa, na kilala sa kanyang kagandahan, talino, at walang habas na ambisyon. Suot niya ang isang eleganteng dress na nagpapatingkad sa kanyang kutis, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kumpiyansa. Agad siyang lumapit kay Makisid, na may kaunting lambing sa kanyang kilos. Makisid, I really missed you, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay malambing ngunit mayroong kaunting kapangyarihan. Don Ramon insisted, "Come, bitten." Amihan, bati ni Makisid, na may bahagyang pilit ng ngiti. Ang kanyang tininay saglit na napadako kay Liwayway, na tahimik na bumalik sa kanyang posisyon sa likod ni Ate Elena. Ipinakilala ni Don Ramon si Amihan bilang ang perpektong kandidata para sa iyong kinabukasan, Makisid. Ang mga salitang iyon ay tila isang balaraw na tumusok sa puso ni Liwayway. Naramdaman niya ang isang malamig na sensasyon sa kanyang tiyan. Ang kanyang pangarap, ang kanyang pag-asa, ay tila unti-unting lumalabo. Hindi nagtagal, napansin ni Amihan si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay pinagmasdan si Liwayway mula ulo hanggang paa na may kaunting paghamak. "Oh, she's new. Isn't she, Makisid? I don't recall seeing her around before." Siya si Liwayway, Amihan. Isa siyang katulong, sagot ni Makisid. Ang kanyang boses ay medyo matigas. Isang matanis, ngunit may bahid ng paghamak ng ngiti ang sumilay sa labi ni Amihan. "Ah, I see. Make sure she knows her place, Makisid. Ang mga bagay ay dapat manatili sa ayos. Hindi direkta ang pag-atake, ngunit ang mensahe ay malinaw." Sa loob ng ilang araw, ang presensya nina Don Ramon at Amihan ay nagdulot ng malaking pagbabago sa mansyon. Hindi na nagiging komportable ang mga gabi ni Liwayway sa pag-aaral kasama si Makisid. Madalas siyang nakakarinig ng mga pag-uusap ni Don Ramon at Makisid, kung saan pinipilit ang matandaang apo na sundin ang kanilang tradisyon at ipagpatuloy ang kanilang legacy sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Amihan. "Ang pangalan ng Alcantara ay kailangan mong panatilihin, Makisid," sabi ni Don Ramon. Sa isang pagkakataon ang kanyang boses ay seryoso. Hindi ito usapan ng pag-ibig, kundi ng responsibilidad at kapangyarihan.
Si Anihan ang tamang babae para sa iyo, para sa pamilya. Si Makisig ay palaging tahimik. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na pakikibaka. Kinabukasan, tinawag ni Don Ramon si Ate Elena sa kanyang opisina. Elena, mahina, ngunit matigas ang boses ni Don Ramon, ang bagong katulong na iyon. Si Liwayway. Pantayan mo siya ng mabuti. Ang mga bagay sa bahay na ito ay kailangang manatili sa ayos. Walang dapat lumampas sa kanyang lugar. Alam ni Ate Elena ang ibig sabihin ng mga salita ni Don Ramon. Ito ay isang warning. Masusunod to, Don Ramon. Sagot niya, ang kanyang puso ay kumikirot para kay Liwayway. Samantala, sinamantala ni Anihan ang bawat pagkakataon upang iparamdam kay Liwayway ang kanyang lugar. Minsan, habang naglilinis si Liwayway sa sala, sinasadya ni Anihan na mag-utos sa kanya ng mga bagay na wala naman sa kanyang responsibilidad o di kaya ay maghagis ng mga bagay sa sahig upang pulot. Liwayway, pakikuha naman itong panyo ko. Alam mo bang mamahalin yan? Sana hindi mo madumihan, sabi ni Anihan na may ngiting nakakainsulto. Sa isa pang pagkakataon, nakita ni Anihan si Liwayway na may hawak na libro sa Ingles. Reading, Arwe. Sabi ni Anihan, ang kanyang mga mata ay mapanukso. Sana naman ay hindi ka nahihirapan. Mahirap kopyahin ang mga bagay na hindi naman para sa'yo. Ang bawat salita ni Anihan ay tila isang matalin na karayo na tumutusok sa puso ni Liwayway, nagpapaalala sa kanya ng kanyang limitasyon. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Liwayway ang lalim ng agwat sa pagitan ng kanilang mga mundo. Ang kanyang damdamin para kay Makisig ay nagiging mas komplikado. Mayroong paghanga, pagmamahal, ngunit kasama nito ang matinding takot at kawalan ng pag-asa. Paano ba niya lalabanan ang isang Anihan? Diladayga. Paano niya aharapin ang isang Don Ramon Alcantara? Nagsimula siyang mag-alinilangan sa kanyang sarili. Ang mga pangarap niya ay tila nagiging pangarap na lang, at ang kanyang lihim na pagtingin kay Makisig ay nagiging isang malaking pasakit. Ang mansyon na dating naging tahanan ng pag-asa ay tila nagiging isang kulungan na ngayon, at siya ay nakakulong sa loob nito. Ang kanyang pagkabalisa ay lumalaki at ang kanyang puso ay nababalot ng takot na baka ang lahat ng kanilang binuo ni Makisig ay masira dahil sa isang iglap. Nakita ni Makisig ang pagbabago kay Liwayway. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng ningning sa tuwing nagbabasa sila, ay tila nalulumbay na ngayon. Hindi na siya kasing sigla. Naramdaman ni Makisig ang bigat ng presensya ng kanyang lolo at ni Anihan. Naramdaman niya ang tensyon at ang pagtaas ng pader sa pagitan niya at ni Liwayway. Ang pag-aali ng kanyang pamilya kay Anihan ay tila isang baluti na unti-unting pumipigil sa kanyang paghinga. Sa isang pagkakataon, habang iisa silang dalawa sa hardin, kinausap ni Makisig si Liwayway. Liwayway, ayos ka lang ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Ngumiti si Liwayway. Ngunit isang pilit na ngiti. Ayos lang po, sir. Bakit po? Hindi ako bulag. Liwayway. Nakikita ko ang mga nangyayari, sabi ni Makisig. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na saktan kanila. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng konting kapanatagan sa puso ni Liwayway, ngunit ang takot ay nanatili pa rin.
Alam niya na ang laban na ito ay hindi lang para sa kanilang dalawa. Ito ay laban sa buong sistema, laban sa mga tradisyon at kapangyarihan na mas malaki pa sa anumang damdamin. Ang marka ng alak ay lumitaw muli, hindi na sa danit, kundi sa kanilang mga puso, isang marka ng mga pagsubok na naghihintay. Ang mga bulungan sa mansyon ay lumakas, ang mga sulyap ay naging mas malalim, at ang mga hamon ay naging mas mapanganib. Ang dalawang magkaibang mundo ay nagbanggaan, at ang kanilang pag-ibig ay nasa bingit ng isang malaking bagyo. Ang dating tahimik at mayroong kakaibang init na penthouse ay tila nagbago, ang ihip ng hangin. Mula nang dumating sina Don Ramon at Amihan, ang hangin ay naging mabigat, puno ng tensyon at hindi masabing pagbabanta. Para kay Liwayway, ang bawat sulok ay tila may nakabantay na mata, at ang mga bulungan ng mga kasambahay ay naging mas malakas, mas mapanuri. Ang mga sulyap ni Amihan ay matalin, puno ng paghamak, at ang presensya ni Don Ramon ay nagbigay ng isang pakiramdam ng nalalapit na delubyo. Ang kanyang lihim na pag-aaral kasama si Makisig ay halos tuluyang nawala, napalitan ng takot na makamakita sila. Isang hapon, habang abala si Makisig sa isang online conference sa kanyang opisina, naisip ni Liwayway na linisin ang kanyang silid. Inagawa niya ito bilang bahagi ng kanyang regular na gawain. At alam niyang gusto ni Makisig ang kaayusan. Kinuha niya ang kanyang cleaning cart at tahimik na pumasok sa maluwag na kwarto. Ang silid ay malinis, ngunit may ilang gamit na nakakalat sa ibabaw ng kanyang mesa. Nagsimulang ayusin ni Liwayway ang mga papel at ilang aklat. Hindi nagtagal, kumatok si Amihan sa pinto. Ang kanyang mukha ay may ngiting matamis ngunit puno ng tago. Liwayway, nandoon ka pala, anya. Pakihanap na pala itong singsing na ibinigay sa akin ni Don Ramon. Iwan ko yata sa tabo dito kanina habang naghahanda kami ng meeting ni Makisig. Kinabahan si Liwayway. Hindi niya alam na pumasok si Amihan sa kwarto ni Makisig. Sige po, maamamihan, tugon niya, habang sinimulan niyang hanapin ang singsing sa ibabaw ng table. Ang singsing ay ginto, may lumang disenyo at nakaukit na alkantara, isang bagay na halata namang may malaking halaga at sentimental na kahulugan sa pamilya. Hindi niya ito nakita. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Sigurado ka bang dito mo naiwan, maamamihan? Tanong ni Liwayway na may pag-aalinlangan. O naman, bakit? Hindi mo ba makita? Baka naman naipit lang kung saan. Sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay tila nagbabago, may bahid ng iritasyon. Lumapit siya, nagkunwaring tumutulong sa paghahanap, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuri kay Liwayway. Habang naghahanap sila, aksidenteng nakita ni Amihan ang singsing sa loob ng maliit na bulsa ng apron ni Liwayway na nakapatong sa kanyang cleaning cart. Aba, ano ito, Liwayway? Bakit nasa'yo ang singsing ko? Pulong ni Amihan, ngunit may sapat na lakas para marinig ng sinuman sa labas. Agad siyang umatas, ang kanyang mukha ay nagpapanggap na nagulat at nasaktan. Ano? Po? Hindi po, wala po akong kinukuha, depensa ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ila gusto nang tumalon palabas ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano napunta ang singsing doon. Ano itong ingay? Ang boses ni Don Ramon na lumabas mula sa kanyang opisina sa ibabang palapag. Nakita niyang nagmamadali si Makisig na lumabas mula sa kanyang opisina
na marahil ay narinig ang pagtatalo. Don Ramon, makisig! Yak ni amihan, ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari. Nakita ko si Liwayway na may hawak na singsing ko. Ang singsing na bigay ninyo sa akin, Don Ramon, may luha na sa kanyang mga mata, tila siya biktima ng isang pagnanakaw. Lumapit si Don Ramon. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ano? Liwayway, totoo ba ito? Tanong niya. Ang kanyang tingin ay matalin na tumama kay Liwayway. Sa kanyang kamay, hawak ni Amihan ang singsing na nakabalot sa isang panyo. Hindi po, Don Ramon. Wala po akong ginagawang masama. Hindi ko po alam kung paano napunta sa akin yan. Pakiusap ni Liwayway, nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang mga salita ay tila nawala sa ere. Hindi nakarating sa mga taina ng matanda. Kung hindi mo alam kung paano napunta sa iyo, ibig sabihin ay nanakaw ka. Dagdag ni Amihan habang umiiyak. Kailangan nating ipatawag ang pulis, Don Ramon. Hindi ito pwedeng palagpasin. Ang mukha ni Don Ramon ay naging kulay, abo sa galit. Ang Alcantara ay isang pangalang may malaking dignidad at kapangyarihan. Ang isang akusasyon ng pagnanakaw sa loob ng kanilang tahanan ay isang malaking kahihiyan. Walang hiya ka. Paano mo nagawa ito sa aming pamilya? Sigaw ni Don Ramon. Palabasin mo ang babaeng niyan ngayon din. Ayoko nang makita ang mukha niya dito. Elena. Tumakbo si Ate Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pag-aalala. Nakita niya ang singsing, si Amihan, na umiiyak, si Liwayway, na halos mawalan ng malay sa gulat. Don Ramon, Liwayway, ay hindi magagawa yan. Pakiusap niya. Huwag kang makialam. Elena, sigaw ni Don Ramon. Ang taong ito ay nagdala ng kahihiyan sa ating pamilya. Hindi na siya mananatili dito. Nakatingin si Makisig kay Liwayway. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ang tunay na gulat na hindi maaring tikihin. Naalala niya ang kabaitan at katapatan ni Liwayway. Naalala niya ang kanyang mga pangarap at ang kanyang pagiging masipag. Ang kanyang isip ay nagtataka. Mayroong isang bagay na mali. Ang singsing na yon ay napakahalaga. Paano ito makikita lamang sa apron ni Liwayway? At bakit ngayon lang, sa gitna ng pagbisita ni na Don Ramon at Amihan? Lolo, nagsalita si Makisig. Ang kanyang boses ay matigas, ngunit kalmado. Mayroong mali dito. Hindi magagawa ni Liwayway yan. Makisig, anong pinagsasabi mo? Tulalas ni Don Ramon. Nakita mo ang ebidensya. Ang babaeng ito ay isang magnanakaw. Pero lolo, kailanman ay hindi po naging magnanakaw si Liwayway. Siya po ay tapat at masipag. Depensa ni Makisig. Ang kanyang tingin ay napunta kay Amihan na tila nagulat sa pagtatanggol ni Makisig. Nakita niya ang isang bahid ng pagkabahala sa mga mata ni Amihan, isang bagay na mabilis na nawala. Ang katapatan ba ang naglagay ng singsing na yan sa bulsa niya? Sarkastikong tanong ni Don Ramon. Makisig, huwag mong sabihing nagpapaniwala ka sa kanya. Ang Alcantara ay hindi nagpapakupkop sa mga taong walang galang sa batas at sa aming pangalan. Ang galit ni Don Ramon ay umabot sa sukbulan. Huwag mong dumisa ng pangalan natin para sa isang katulong. Ang mga salita ni Don Ramon ay parang balaraw na tumusok sa puso ni Liwayway. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamababang nilalang sa mundong iyon. Ang kanyang pangarap na makatulong sa kanyang pamilya ay tila naglaho na palitan ng kahihiyan at pagkasira. Nakita niya ang labanan sa pagitan ni Makisig at Don Ramon
at naramdaman niya ang migat ng lahat. Hindi niya gusto maging sanhi ng pagtatalo sa pamilya Alcantara, lalo na sa pagitan ni na Makisig at ng kanyang lolo. Makisig, tama na po. Bulong ni Liwayway, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Lumapit siya kay Makisig, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Gon Ramon, maamamihan. Patawad po sa lahat. Ako na po ang aalis. Resign na po ako. Liwayway, hindi. Protesta ni Makisig. Liwayway, hindi mo kailangan gawin yan, sabi ni Ate Elena, habang kinukuha ang kanyang kamay. Ngunit matigas ang desisyon ni Liwayway. Nakayuko siya. Ang kanyang dignidad ay tila nawala na. Hindi ko po kayang makita na aaway kayo dahil sa akin, Sir Makisig, anya. Ako na lang po ang maalis. Hindi po ako nabibilang dito. Hindi po ako nabibilang sa inyong mundo. Bago pa man makapagsalita si Makisig, pumaling na si Liwayway kay Ate Elena. At Elena, pakiusap. Tulungan niyo po akong mag-empate. Pabalik na po ako ng Batangas. Ang mga salita ni Liwayway ay nagpatahimik sa lahat. Si Don Ramon ay tila nagulat sa biglaang desisyon ng dalaga, ngunit hindi niya pinigilan. Si Amihan naman ay may nakatagong ngiti sa sulok ng kanyang labi. Si Makisig ay nanatiling nakatayo, ang kanyang puso ay tila dinudurog. Nakita niya ang desisyon sa mga mata ni Liwayway, ang sakit at ang pagtanggi. Mabilis na impact si Liwayway. Ang kanyang mga gamit ay kakaunti lamang, isang maliit na bag, ilang danit, at ang kanyang minamahan na notebook na puno ng mga pinag-aralan niya. Ang bawat galaw niya ay mabigat. Ang bawat hininga ay puno ng sakit. Ang pangarap niya ay nagtapos ng ganoon lang sa isang akusasyon na hindi niya ginawa. Habang papalabas siya ng mansyon, bit-bit ang kanyang bag. Nakasalubong niya si Makisig sa driveway. Pinigilan siya ni Makisig. Inawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala at pagmamakaawa. Liwayway, huwag kang umalis, sabi ni Makisig. Ang kanyang boses ay halos lumuluha. Alam kong hindi mo ginawa yan. Naniniwala ako sa iyo. Tumingin si Liwayway sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sir Makisig, salamat to sa pagtitiwala. Pero hindi po ako pwedeng manatili dito. Ayoko pong maging problema niyo. Hindi ka problema, Liwayway. Mahalaga ka sa akin. Amin ni Makisig, ang kanyang mga salita ay nagdulot ng isang matinding kuryente sa katawan ni Liwayway. Alam ko kung sino ang gumawa nito. Si Amihan. Nagulat si Liwayway. Imbestiga ako, paliwanag ni Makisig. Ang kanyang boses ay puno ng galit at determinasyon. Ang security camera sa hallway ay naka-off sa eksaktong oras na sinabi ni Amihan na naiwan niya ang singsing. Ang isang maliit na panyo na may initials ni Amihan ay nakita ko sa likod ng gas malapit sa pintuan ng aking kwarto. At ang perfume ni Amihan, ito ang naamoy ko kanina sa loob ng aking kwarto. Sinadya niya ito, Liwayway. Gusto niyang saktan ka. Ipinakita ni Makisig ang isang maliit na usdrive. Nakuha ko ang footage ng isang nakatagong kamera sa labas ng hallway. Kita doon na si Amihan mismo ang nagpatay ng CCTV sa hallway at pumusit papasok sa aking kwarto bago ka pumasok. Ang mga salita ni Makisig ay nagbigay ng isang kislap ng asa sa puso ni Liwayway. Ngunit ang bigat ng sitwasyon ay mas matindi. Kahit po may ebidensya kayo, Sir
Makisig, hindi po ninyo magagamit yan laban sa kanila. Napakalakas po nila. Baka po kayo pa ang mapahamak. Ayaan mo akong lumaban. Liwayway, pakiusap ni Makisig. Huwag kang umalis. Manatili ka. Magkasama tayong haharapin ito. Hinawakan ni Liwayway ang kanyang kamay. Hindi po, Sir Makisig. Hindi ko po kayang ilagay sa panganib ang kinabukasan ninyo. Para sa akin, hindi po ako karapa dapat. Mas mabuti po kung lalayo ako. Ito po ang tamang desisyon. Ang kanyang puso ay nabibiyak, ngunit alam niya na ito ang tanging paraan upang maprotektahan si Makisig mula sa galit ng kanyang lolo at sa panluloko ni Amihan. Initawan niya ang kamay ni Makisig, ang luha ay umagos sa kanyang pisngi. Paalam po, Sir Makisig, anya, ang kanyang boses ay nanginginig. At bago pa man makapagsalita si Makisig, tumalikod na si Liwayway. Tumakbo papalabas ng gate, papalayo sa mansyon, papalayo sa lalaking minamahal niya, papalayo sa pangarap na kanyang binuo. Nanatili si Makisig sa galway. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa papalayo na anino ni Liwayway. Ang kanyang mga salita ay naiwan sa kanyang lalamunan. Hindi masabi. Ang puso niya ay puno ng sakit at galit. Ang marka ng alak na dating nagpakilala sa kanila ay lumalin, nagiging isang sugat na tila hindi maghihilom. Ang bagyo ay dumating at nilamon nito ang lahat. Ang biyahe pabalik ng Batangas ay tila walang katapusan. Para kay Liwayway. Bawat kilometro na lumalayo sa Maynila ay parang panibagong balaraw na tumutusok sa kanyang puso. Ang bus na sinasakyan niya ay bumubulong ng mga kwentong hindi niya maintindihan at ang bawat tanawin sa labas ay tila walang buhay. Sa kanyang paglisan, hindi lang niya iniwan ang isang trabaho, kundi pati na rin ang isang piraso ng kanyang sarili, kasama ng pangarap na umusbong sa gitna ng mga hamon. Ang imahe ni Makisig na nakatayo sa railway. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagtataka, ay nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Ang mga salita nito, hindi ka problema, Liwayway. Mahalaga ka sa akin, ay umaaling-langaw, nagpapahirap sa kanyang desisyon. Nang makarating siya sa kanilang bayan, sinalubong siya ng mga yakap ng kanyang ina, ama, at mga kapatid. Ang init ng kanilang pagtanggap ay bahagyang nagpagaan sa kanyang damdamin, ngunit hindi nito kayang burahil ang kirot. Pinilit niyang magpakatatag, magkunwari na maaras ang lahat. Ngunit ang kanyang mga mata, na dating kumikinang sa pag-asa, ay ngayot may bakas ng matinding kalungkutan. Napansin iyon ng kanyang ina, si Aling Nena, na may malalim na pagkaunawa sa bawat galaw ng kanyang anak. Hindi ito nagtanong, ngunit ang mga sulyap nito ay puno ng pag-aalala. Sinubukan ni Liwayway na ibalik ang dating takbo ng kanyang buhay. Tumulong siya sa gawaing bukid, nag-asikaso ng mga manok at nagluto. Ang amoy ng sariwang hangin at ang payak na pamumuhay sa probinsya ay dapat sanang nagbigay ng kapayapaan. Ngunit ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa penthouse ni Makisig, sa mga libro, sa kanyang mamapangarap, at sa mismong lalaking kinailangan niyang iwan. Sa gabi, habang nakatanaw sa madilim na kalangitan na puno ng bituin, tahimik siyang umiiyak. Hinahayaang lumabas ang lahat ng kirot na kanyang itinatago. Samantala, sa Maynila, si Makisig ay tila nababalutan ng isang madilim na ulap. Ang mansyon na dati niyang tahanan ay naging kulungan, puno ng mga alaala at panghihinayang. Ang mga ebidensya na kanyang nakalaplaban kay Amihan ay nasa kanyang kamay. Ngunit ano ang silbi nito kung wala si Liwayway?
Sinubukan niyang ipaliwanag, Pidolamon, ngunit ang kanyang lolo ay matigas. Pilit na pinaninindigan ng katayuan ng kanilang pamilya. Hindi niya matanggap na ang isang Alcantara ay ipagtatanggol ang isang katulong laban sa isang delagaga. Hindi ko hahayaan na dungisan mo ang pangalan natin para sa isang babaeng hindi kabilang sa ating mundo. Makisid, matigas na sabi ni Don Ramon. Ngunit ang mga salitang iyon ay lalo lamang nagpatigas sa loob ni Makisig. Hindi niya kayang hayaang manatili si Liwayway sa pagkakamaling iyon. Hindi niya kayang mawala ang babaeng nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng kabaitan, tapang, at pangarap. Naisip niya ang lahat ng mga sandali nila, ang pagbagsak ng alak, ang mga gabi ng pag-aaral, ang kanyang pag-aalaga ng lasing siya, ang kanyang mga pangarap na maging guro. Kailangang hanapin niya si Liwayway. Isang umaga, pagkatapos ng isang mainit na pagtatalo kay Don Ramon, nagpasya si Makisid. Hindi niya alintana ang mga banta ng lolo niya o ang mga panunukso ng lipunan. Ang tanging mahalaga ay ang hanapin si Liwayway at ipaliwanag ang lahat. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, lumabas siya sa kanyang mundo ng luho at kapangyarihan. Wala siyang dalang driver o bodyguard. Isang simpleng sasakyan at ang kanyang determinasyon ang tanging kasama niya sa paglalakbay patungong Batangas. Ang pagdating ni Makisig sa Batangas ay tila isang eksena mula sa isang pelikula. Ang kanyang mamahaling sasakyan, kahit hindi kasing bongga ng dati niyang ginagamit, ay naihiba sa mga lumang jeep at motorsiklo sa baryo. Agad itong nakakuha ng atensyon. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, ang mga matatanda ay nagbubulungan. Nang bumaba si Makisid mula sa sasakyan, ang kanyang formal na kasuotan ay salungat sa simpleng damit ng mga taga-baryo. Ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap lamang ng isang pamilyar na mukha. Nang makita niya ang bahay ni Liwayway, kinabahan siya. Huminga siya ng malalim. Pinilit na kalmahin ang sarili. Kumatok siya sa gate at bumungad sa kanya si Aling Nena. Ang mukha nito ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Magandang umaga po, bati ni Makisig, na may paggalang. Ako po si Makisig Alcantara. Nandiyan po ba si Liwayway? Namutla si Aling Nena. Kilala niya ang apelyido at alam niya ang koneksyon nito sa biglaang pag-uwi ng kanyang anak. Bakit mo hinahanap ang anak ko? Tanong nito, ang boses ay matigas, may bakas ng pagprotekta. Narinig ni Liwayway ang ingay sa labas. Nang lumabas siya at makita si Makisig, tila tumigil ang kanyang mundo. Ang lahat ng emosyon na kanyang pinitigilan ay biglang bumalik. Sir Makisig, bulong niya, na halos hindi makapaniwala. Lumapit si Makisig kay Liwayway, hindi alintana ang presensya ni Aling Nena. Liwayway, kinailangan kitang hanapin, anya, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Inailangan kong sabihin sa iyo na mali ang lahat ng nangyari. Alam kong inosente ka. Ikinuwento ni Makisig ang lahat, ang pagplano ni Amihan, ang ebidensya na kanyang nakuha mula sa nakatagong kamera, ang kanyang pagharap kay Amihan at Don Ramon. Walang takot, walang pagtatago. Ang bawat salita ay totoo. Puno ng galit sa kawalang katarungan na nangyari kay Liwayway. Sinabi ko kay Lolo ang lahat. Galit siya, pero hindi ko kayang hayaang manatili ka sa pagkakamaling iyon, dagdag niya. Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang tingin ay lumambot. Liwayway, hindi ko kayang mawala ka. Mahalaga ka sa akin. Ang katayuan, ang yaman,
Wala lahat iyon kung wala ka. Hindi ako susuko sa iyo. Natahimik ang lahat. Si Aling Nena ay nakikinig ng mabuti. Ang kanyang mukha ay nagpapalit ng ekspresyon mula sa pagtataka tungo sa pag-aalala at ngayon ay bahagyang pagkaunawa. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Makisig. Ang paghihirap nito. Pasensya na po, Aling Nena, Ginoong Nistro. Sabi ni Makisig pagkatapos niyang magpaliwanag sa pamilya ni Liwayway. Yumuko siya bilang paggalang. Alam kong nagdulot ako ng sakit sa inyong anak. Handa akong gawin ang lahat para patunayan na karapat. Dapat ako sa tiwala ninyo at sa tiwala ni Liwayway. Hindi agad sumagot si Aling Nena. Pinagmasdan niya si Makisig. Sa kabila ng kanyang yaman, nakita niya ang isang batang lalaki na handang lumaban para sa pag-ibig. Ang mahalaga ay ang puso. Ginoo, sabi ni Aling Nena. Hindi ang yaman. Hindi umalis si Makisig. Sa halip nanatili siya sa baryo. Sa mga sumunod na araw, pinatunayan niya ang kanyang mga salita. Tuwing umaga, hindi na siya nakasuot ng formal na damit. Nakasuot siya ng simpleng shirt at short. Nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Tumulong siya sa paghakot ng tubig mula sa poso, sa pag-aani ng gulay sa bakuran, at kahit sa pag-aayos ng sirang bubong ng bahay ng kapitbahay. Nung una, nangingini ang kanyang kamay, ngunit sa bawat gawain, natuto siya. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng mga dokumento at gadget, ay ngayon sanay humawak ng pala at martilyo. Ang mga tao sa baryo ay nagulat. Ang binatang mayaman ay hindi suplalo. Siya ay magalang, masipag, at tila tunay na masaya sa simpleng pamumuhay. Ang mga bata ay nakikipaglaro sa kanya, at ang mga matatanda ay kinukwentuhan siya tungkol sa buhay sa probinsya. Unti-unti, nakukuha niya ang tiwala ng pamilya ni Liwayway. Nakita ni Aling Nena ang pagbabago kay Makisig, ang pagiging totoo ng kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Sa bawat araw, nakikita ni Liwayway si Makisig na nagsisikap. Ang kanyang puso, na natakpan ng takot at sakit, ay dahan-dahang lumambot. Nakita niya ang sakripisyo ni Makisig, ang kanyang pagiging mapagpakumbaba, ang kanyang pagiging handa na talikuran ang lahat para sa kanya. Ang mga alaala ng kanilang mga sandali sa Maynila ay hindi na puno ng kirot, kundi ng pag-asa. Isang hapon, habang magkasama silang nakaupo sa ilalim ng mangga, nagtapat si Liwayway. Sir Makisig, anya, ang kanyang boses ay malambing. Salamat. Salamat sa lahat. Sa paghahanap sa akin, sa pagtatanggol sa akin. Inawakan ni Makisig ang kanyang kamay. Hindi mo kailangan magpasalamat, Liwayway. Ginawa ko ito, dahil mahal kita. Hindi mahalaga ang yaman o ang pangalan. Ang mahalaga ay ikaw. Tumingin si Liwayway sa kanyang mga mata, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ang takot ay nanatili, ngunit ang pag-ibig ay mas matindi. Hindi ko akalain na makakahanap ako ng pagmamahal sa ganitong paraan, bulong niya. Natatakot ako sa mundong iyon. Magkasama tayo, sagot ni Makisig. Hindi na ako papayag na saktan ka. Hindi na kita hahayaang lumayo. Sa ilalim ng gintong sined ng paglubog ng araw sa Batangas, ang dalawang puso ay nagtasama muli. Ang ilog ng Maynila at ang ilog ng Batangas ay tila nagtagpo. Bumuo ang isang tulay kung saan ang pag-ibig ang nagpapatatag sa bawat bato.
Ang marka ng alak na dati simbolo ng gulo at pagkakamali ay ngayon nagiging paalala ng kanilang simula. Isang patunay na kahit sa pinakamadilim na sandali, mayroong pa ring pag-asa at pag-ibig na nagbibigay daan sa liwanag. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay hindi na puno ng kirot at pangamba, kundi ng bagong pag-asa at determinasyon. Magkatabi si Makisig at Liwayway sa sasakyan. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkahawak, tila nangangako ng walang hanggang suporta sa isa't isa. Ang skyline ng Maynila na unting bumubukol sa abot. Tanaw ay hindi na tila pader na naghihiwalay sa kanilang mundo, kundi isang bagong kabanata na handa nilang harapin ng magkasama. Nang makabalik sila sa tent house, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Alam nilang naghihintay ang pinakamalaking pagsubok, ang harapin si Don Ramon Alcantara. Handa si Makisig. Sa mga araw niya sa Batangas, natuklasan niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang nakakubli. Ang tapang na ipaglaban, ang kanyang pinaniniwalaan, at ang katatagan na manindigan para sa kanyang mahal. Ang paghaharap kay Don Ramon ay naganap kinabukasan ng umaga sa silid kainan, kung saan ang mga pader ay tila may sariling mata at tenya. Malamig ang tingin ni Don Ramon kay Makisig at tiningnan niya si Liwayway nang may paghamak. Kaya pala ikaw ang dahilan ng pagkabaliw ng apo ko, mariin niyang sabi kay Liwayway na tila nagpupunit sa puso nito. Pero hindi na nagpatinag si Makisig. Lolo, sapat na po, matigas niyang tugon na ikinagulat ni Don Ramon. Ito ang unahang pagkakataon na nakita niyang ganito katatag ang kanyang apo. Hindi po ako baliw. Mahal ko po si Liwayway, at ang pag-ibig ko po sa kanya ay hindi dapat ikahiya. Ikinuwento ni Makisig ang lahat, mula simula, ang sinasadyang pagbagsak ng alak, ang pagplano ni Amihan, at ang ebidensya na nagpapatunay na inosente si Liwayway. Ipinakita niya ang recording mula sa isang nakatagong kamera na nagpakita kay Amihan na pinapatay ang security camera sa eksaktong oras ng insidente. Pagkatapos, nilinaw niyang hindi niya kailanman papakasalan si Amihan at higit sa lahat, hindi niya bibitawan si Liwayway. Ang desisyon ko po, Lolo, ay hindi batay sa yaman o pangalan, patuloy ni Makisig. Patay po ito sa pagmamahal, sa integridad, at sa respeto. Kung ang pagpilit ko po kay Liwayway ay mangangahulugan ng pagtalikod sa lahat ng nakasanayan ko, handa po ako. Nagkaroon ng matinding katahimikan. Ang mukha ni Don Ramon ay namutla sa galit. Ngunit unti, nakita ang pagbabago. Pinagmasdan niya ang kanyang apo, ang lalaking nasa harapan niya ay hindi na ang bata na laging sumusunod sa kanyang mga utos. Nakita niya ang isang Makisig na mas may paninindigan, mas matapang, at may sariling boses. Napansin din niya ang kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang apo na ngayon lamang niya nakita. Isang kislap na dulot ng tunay na pagmamahal. Hindi pa rin siya lubos na sumasang-ayon, ngunit ang kanyang pagtutol ay hindi na kasing tindi ng dati. Hindi ko maintindihan ang lahat ng ito. Makisig, sabi ni Don Ramon, mas malumanay ang boses. Ngunit ang nakikita ko ay isang apo na may sariling isip. At isang apo na hindi ko pa nakitang ganoon kasaya at determinado. Hindi ito buong pagtanggap. Ngunit isang pagbibigay, isang patunay na ang pagbabago ni Makisig ay nagpakita ng mas malalim na lakas kaysa sa kayamanan at kapangyarihan. Sa mga sumunod na araw, ang penthouse na dati kulungan para kay Liwayway ay naging tahanan na puno ng mga pangarap. Tinupad ni Makisig ang kanyang pangako. Isinulat niya ang tseke
para sa matrikula ni Liwayway sa isang prestihiyosong unibersidad sa Maynila, kung saan aaral ito ng edukasyon. Pagaman pinilit siyang maging independent ni Liwayway sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang part-time assistant sa library ng unibersidad, ang suporta ni Makisig ay naging pundasyon ng kanyang bagong paglalakbay. Ang aaral mo ay hindi lamang para sa sarili mo, Liwayway, sabi ni Makisig isang gabi, habang nakatitig sa mga libro. Ito ay para sa lahat ng mga batang nangangarap na tulad mo ay kailangan lamang ng pagkakataon. Hindi naging madali ang lahat. Ang kanilang relasyon ay naging usapan sa lipunan. May mga nagtaas ng kilay, may mga nagbulungan, at may mga nagbigay ng masasamang komento. Ngunit hindi na nagpatinag si Makisig. Sa bawat public event, ipinagmamalaki niya si Liwayway, hinahawakan ng kanyang kamay, at ipinapakita sa lahat na si Liwayway ang kanyang pinili. Hayaan mo silang magsalita, bulong ni Makisig kay Liwayway isang gabi, habang sila ay nasa isang charity event. Ang importante ay ang alam natin sa ating puso. At si Liwayway, na dating nahihiya at aalangan, ay natutong lumaban. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa bagong kumpiyansa na nakuha niya hindi lamang mula sa kanyang aaral kundi mula sa pagmamahal at suporta ni Makisig. Siya ay naging isang babaeng may paninindigan, isang matalinong estudyante, at isang inspirasyon para sa marami. Hindi lamang ang buhay ni Liwayway ang nagbago. Si Makisig, na dating nakatuon lamang sa tubo at kapangyarihan, ay nagsimulang tingnan ang kanyang imperyo sa ibang paraan. Ipinatupad niya ang mga proyektong sosyal, nagtatag ng mga scholarship fund para sa mga batang nangangailangan, at nagbukas ng mga oportunidad sa trabaho para sa mga residente ng mga rural na lugar. Ang kanyang mga desisyon ay hindi na lamang batay sa kita, kundi sa epekto nito sa lipunan. Ikaw ang nagturo sa akin, Liwayway, na ang tunay na kayamanan ay nasa pagbibigay, anya. Isang araw, habang unting sumisikat ang araw sa kalangitan, magkasama silang nakaupo sa balkonahe ng penthouse. Ang banayad na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanilang balat. Hawak ni Liwayway ang kanyang libro, binabasa ang mga aralin para sa kanyang pagsusulit, habang si Makisig ay nakatitig sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga at pagmamahal. May kape sa kanilang harapan, at ang amoy nito ay nagbigay ng kapayapaan sa umaga. Hindi na sila dalawang tao mula sa magkaibang mundo. Sila ay dalawang kaluluwa na natagpuan ang kanilang koneksyon sa gitna ng kaguluhan, pinatibay ng mga pagsubok, at pinagyaman ng pagmamahal. Ang marka ng alak na dating nagdulot ng gulo ay ngayon ay isang malayo ng alaala, isang paalala na mula sa pinakamadilim na insidente ay maaaring umusbong ang pinakamaliwanag na pag-ibig. Mahal kita, Makisig, bulong ni Liwayway. Ipinikit ang kanyang akalat at sumandal sa balikat ni Makisig. Mahal din kita, Liwayway, sagot ni Makisig. Niyakap siya ng mahigpit. Higit pa sa iniisip mo. Ang araw ay tuluyang sumikat, pinintura ng ginto ang buong lungsod. Hindi na ito ang pulang alak na minsay sunila sa kanyang damit, kundi ang gintong asa na gumagabay sa kanilang bagong simula. Ang mga hadlang ng lipunan ay natibag. Ang mga pagkakaiba sa antas ay nawala. Ang natitira lamang ay dalawang pusong iisa ang pintig, handang harapin ang anumang hamon ng hinaharap, dahil alam nilang ang kanilang pag-ibig, ang pinakamahalagang kayamanan. Ang kanilang kwento ay patunay na sa bawat paglubog ng araw, may bagong bukang, Liwayway, na naghihintay, puno ng mga pangako,
at walang katapusang pag-ibig.